Alam ba ninyo mga apo na merong 3 requirements ang Diyos para sa iyong kaligtasan? Oo, 3 kahilingan lang ang ninais ng Diyos para tayo ay maligtas mula sa ating pagkabaon sa kasalanan. Kasalanang kailanman ay hindi kayang talikuran ng tao mula noon hanggang ngayon. Lumapit na ang Diyos sa ating buhay, pero ang tao ay kusang lumayo at mas pinili ang paggawa ng kasamaan at kasalanan. Pero dahil mahal ng Diyos ang sangkatauhan at gusto ng Diyos na wala kahit ni isa ang mapahamak, kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo, at ang sinumang maniwala at sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang 10 utos ng Diyos Ama ay mas pinaiksi na ngayon ni Kristo Jesus. Merong 3 kahilingan ang ating Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan. Ito ay ang una, pananampalataya. Pangalawa, ang pag-asa. At ang pangatlo, ang pag-ibig. Mababasa natin ito sa unang Korinto, chapter 13, verse 13. At ganito ang sabi, datapwat ngayon na natili ang 3 ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ngayon, isa-isahin natin ang 3 ito. Una, ang pananampalataya. Mababasa natin ito sa Hebreo chapter 11 verse 6. At ganito ang sabi, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Gusto kong malaman ninyo na hindi maliligtas ang tao dahil sa kanyang mabubuting gawa. Bakit ito sinabi ng Diyos? Dahil anumang mabubuting gawa ang meron ka bago ka sumasampalataya kay Kristo Jesus ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, kahit marami kang nagawang kabutihan sa kapwa mo, ngunit hindi ka naman sumasampalataya kay Kristo Jesus, yun ay walang kabuluhan. Ngunit sa sandaling sumasampalataya ka na kay Kristo Jesus, ay kailangan mo na ring gumawa ng mabuti sa kapwa, sapagkat tayo'y gawa ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yan ang dahilan kung bakit inihayag muna ng Diyos ang pananampalataya at kaligtasan bago ang gawa. Marami sa mga tao ngayon ang walang pananampalataya, at kung meron man, yun ay hindi nagmula sa kanilang mga puso. Sila'y mga mapagkunwari. Tumatawag lang sila sa Diyos kapag meron ng sakuna. Sila'y gumagawa ng mabubuting gawa sa kapwa-tao, tumutulong sa mga mahihirap, pero meron namang kapalit. Ang pagtulong nila sa mga mahihirap ay pinapakita sa madla para sabihin ng mga taong nakakakita na sila'y matulungin. Hindi ganoon ang pananampalatayang nais ng Diyos.
Noong si Kristo Jesus ay gumawa ng mga himala, sinabi niya sa mga tao na huwag niyo itong ipagsasabi. Gaya na rin sa sinabi ng Diyos, kapag tayo'y manalangin, sinabi niya na kapag kayo'y manalangin, pumasok kayo sa inyong mga silid at isara ang mga bintana at doon kayo manalangin upang sa ganun ay walang makakakita sa inyo at ang Diyos Ama na siyang nakakakita sa inyong ginawa ay bibigyan kayo ng gantimpala. Ganon na rin ang gagawin ninyo kapag kayo'y tutulong sa mga dukha. Huwag ninyong ipapakita sa iba na kayo'y nagbibigay ng tulong para meron kayong gantimpala sa Diyos. Sunod naman ay ang pag-asa. Ang pag-asa natin ay walang iba kundi si Kristo Jesus. At ang huli ay ang pag-ibig. Sinasabi na ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ito ang dakilang utos ng Diyos, higit sa lahat.